Hello guys, nandito na naman tayo at good morning muna dyan at good evening rito. Yun. Eto guys, pag-usapan natin, ako po Rudy, mainit na naman ang ulo ng mga magkakapatid. Magkakapatid na may sayad, isipin nyo ha, syempre yung dalawa nasa ibang bansa ngayon. At yung isa nandirito, si Sayad syempre. At yung dalawa namamasyal. Pero ito, hindi kagandahang balita ang dumating sa kanila. Bakit? Aba. Ito ha, may 3 billion worth of 3.6 billion worth of smuggled cigarettes dito sa port ng Cebu ang nahuli ng NBI. O ngayon, tatanong nyo naman, Port of Cebu, anong kinalaman naman ng Davao City dyan? Teka lang ha, maliwanag sa interview kay Director Matibag, yung iba rito ipaparating ay sa Mindanao. Siyempre madalas pag Mindanao, matik yan ang port of entry niyan agad-agad, ang port of destination pala agad-agad Davao City yan. O di ba ga? Ngayon, pag Davao City, matik na. Illegal Sino pa ba naman? Basta involved ang Mindanao tapos Davao City ang bagsak, matik na yan. Diba? Bakit? Hindi naman makakapasok ang mga illegal doon ng hindi alam ng mayor. Diba? Ang mga lahat ng mga ang lahat ng mga epekto sa Davao City, dumadaan lahat yan sa kay mayor. Diba? At hindi yan lalaga na pag hindi alam ni mayor. So malamang-lamang high blood na naman si Barbie neto. kaya namamayat na, panay na lang ang tira no? Kita mo, lagi na lang palong-palo ang putik na yan. So, ayan, nahuli na naman. So, galit na naman ang mga magkakapatid na may sayad. Panibagong mga epektos nila ay nadali na naman. Kaya ngayon, habang ganito ang mga nangyayari, nadadali ang kanilang mga epekto, aba, patuloy yan na nagagalit kay PBBM. Diba? Kasi nga, isipin mo ba naman, patay ang negosyo. Congratulations sa NBI natin, 3.6 billion ito. Ito na yata ang pinakamalaking smuggled cigarettes na nahuli sa kasaysayan ng ating bansa. Grabe, no? So, ang marami rito ipaparating talaga sa Mindanao. Okay? So, matik na yan, di ba? Sa sa kay Barbie. Ayaw nyo talaga magtino, ha? Ayaw nyo talaga magbago, mga inayupa kayo, ha? O, Davao City na naman. Ito, para mas masaya, ha? Kasi, mamaya, sa live ko, pag-uusapan natin ng mga baha-baha na yan sa Davao City. Pero ito, tingnan pa natin ang isang napakagandang nangyari na naman sa Davao City. Magugulat na naman. Hindi na pala kagulat-gulat. Normal na pala ito sa kanila. O sige, tingnan natin ha. Ito. O yan ha. Ang PIDEA may ni-raid. Ayan. May ni-raid na bar. O. Sa isang bar sa Davao City na naman. O naging drug den yung bar. Okay. Kailan ito ha? Bago lang ito ha. Ngayon lang. Ayan. July 11 o. Diba? Di ba ka? So, ni-raid yung bar sa Davao City at napakaraming drugs ang nakuha sa worth of 255,000. So, nahuli yung DJ, tapos yung mga ilang empleyado. O, di ba ka? Davao City. Di ba? Samantalang, sabi nila, di ba nung panahon ni Fentaboy, wala namang ganyan? Wala talagang nare-report kasi nga dinadaya ang mga records. Ngayon, dahil hindi na nila kaalyado ang mga nasa PNP, huli ng huli. Dahil hindi na nila kontrolado ngayon ng PNP, huli ng huli. So, ayan, panibago na naman. Napakaganda talaga sa Davao City, Isipin mo, Singapore daw. May drug den ba sa Singapore? May drug den ba na bar sa Singapore? Parang wala, Kasi bitay agad Only in Davao City. Di ba? At least dito sa Manila nasa kalye-kalye lang kalye-kalye yung mga drugs, no? Pero ito malupit na drug den talaga, ha. Pag sinabing drug den, guys, ito ay established na at ito ay matagal nang ginagawa
matagal na ito nangyayari at ito ay talagang pwestuhan na, bentahan, pwestuhan. Ibig sabihin, hindi na nila kailangan pumunta sa kung saan-saan. Doon na mismo, wala itong pinagkaiba halos sa KTV ni Mike Diferencia na naging drug din na at naging prostitution pa, di ba? Wala yung pinagkaiba. Pero ito, malupit. Ngayon, ang tanong, kanino kayang bar ito? Di ba? Kung ano iniisip nyo, as good as mine. Okay? What you're thinking. So, pare-parehas tayo malamang. Kung ano yung nasa isip nyo, yun na yun. Malamang-lamang, illegal. Basta illegal, matik na yan. Basta illegal, may alam si Mayor dyan. Basta illegal, sa Davao City. Pinagkikitaan yan. Kaya ngayon, another galit na naman ito. Itong pagkakahuli sa bar na ito, itong pagkaka-raid, another galit na naman ito sa magagalit, karagdagang galit na naman nitong magkakapatid na may sayad sa administrasyon at sa ating Pangulo. Sigurado yan. Galit na naman ang mga yan, karagdagang galit kasi may nahuli na naman. Hindi nila gusto kasi, alam nyo guys, hindi nila gusto na may mga nahuhuling ganyan kasi diskarte nila yan mga pinagkakakitaan nila. yung mga hinayupak na pamilyang yan, may sayad na yan. Bait-baitan, di ba? Pero ngayon, bistado na kayong mga hinayupak kayo. Kaya ewan ko na lang kung mananalo itong mga ito sa darating na eleksyon sa Davao City sapagkat wala na si Fentaboy yun nga ang dahilan kaya hindi lumaban kaya lumaban si Fentaboy pagka mayor kasi alam nila na walang magagawa si Barbie Baste, no? Ngayon isusugal na nga nila si Barbie Baste sa pagka-presidente. Kasi ang plano nila ganito guys kapag si Inday Sayad, di halimbawa, kunwari, hindi ma-convict dahil kinulang sa numero pero mahabang usapin pa yan. Sapagkat sa pakiramdam ko, bababa ang threshold. Malamang-lamang, si Barbie ang pinupush nila for president kasi hindi talaga yan mananalo sa pagka-mayor. Tanggap na nila yan. Pero kailangan hindi mawala ang hawak nila sa pagka-mayor sa Davao, kailangan manatiling hawak nila. Baka si Inday Sayad, ipatatakbo nila. Ang problema, makakatakbo ba? Ang pang-intindi ko at ang pagkakaalam ko at sabi ng ating puting kabayo, ang tatakbuhan ni Inday Sayad ay ibang bansa para tumakas. Tatakas na si Inday Sayad, yun ang maliwanag. Yung pagtakbo sa pagka-mayor, iniisip ko lang yun Pero ang sabi ng puting kabayo, si Inday Sayad ay talagang tatakbo yan, tatakas yan. Dahil nga may kaso pa yung plantel. So, si Inday Sayad, malaki ang problema niyan. Di ba ga? Ngayon, malaki na nga ang problema, dinadagdagan pa ni PBBM. So talaga PBBM, ang laki na nga ng problema nila, dinadagdagan mo pa. Pasaway ka talaga Isipin mo, itong mga raid na ito, bawas na naman sa negosyo. Lugi na naman. What the heck? Lugi na naman ang mga hinayupak na ito. So yun lang. Lugi na naman ang mga magkakapatid na may sayad. Sa mga bobong titilis at may sayad dyan. Ang tatay nyo ay preso, ang bipin nyo ay bobo. Manatili kayo mga bobo at may sayad sapagat ang may sayad ay lagi high blood. Bye!